Welcome po sa Diakonos. Ito ang Bible Study number 90 at ang topic natin today, Perseverance in Trials. Kung wala po kayong lakad, wala din po ako. Tara, Bible Study tayo mga kapatid. Ang verse natin today is found in James chapter 1 verse 2 and 4. Ang sabi, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything." Ang totoo sa buhay natin ay haharap tayo sa mga trials and challenges, pasakit at paghihirap, hindi po ba? Wala pong exempted dito mga kapatid. Malamang naranasan mo na ang ilang bagyo sa buhay. At alam din natin na habang tayo po ay buhay pa, ay makakaranas pa tayo ng marami nito. Alam niyo po, sa unang tingin, tila hindi makatotohanan at parang insensitive ang James chapter 1 verse 2 and 4. Paano ka nga ba makakaramdam ng joy sa gitna ng bagyo at pagsubok sa buhay? Pero mga kapatid, ang mga katotohanan sa verse nating ito today ay malalim at siguradong magbibigay sa atin ng pag-asa. Alam niyo po, ang Biblia ay unique sa lahat ng aklat dahil po ito ay koleksyon ng 66 na magkakaibang book of history, poetry, eyewitness accounts, and even personal letters. Isa sa mga ito ay ang Book of James, na isang sulat mula kay James na half-brother ni Jesus Christ. At mga kapatid, sinulat niya po ito para sa mga Kristiyanong Hudyo na dumaranas ng matinding persecution during that time. Sabi ng verse, "Count it all joy." Sa ibang translation naman, "Consider it pure joy." Makikita natin na ang joy, ang kagalakang ito ay hindi nakabatay sa magagandang pangyayari sa ating buhay. Rather, dapat nating i-consider ang lahat ng pangyayari sa ating buhay bilang kagalakan, bilang joy. Kahit pa humaharap tayo sa mga pagsubok at paghihirap. Pero bago natin pag-usapan yan, tingnan muna natin ang salitang joy at ang ibig sabihin nito. Mga kapatid, ang Greek word para sa kagalakan or joy ay shara, na nangangahulugang masaya, masigla, o labis na pagkagalak. Hindi po ito surprising. Pero what is surprising mga kapatid ay ang pinagmulan o ang source ng joy na ito, ng kagalakan na ito. Alam niyo po mga kapatid, most of the time, we see joy sa magagandang pangyayari sa ating buhay. Halimbawa sa bakasyon, no? Mga relationship, promotions, o kapag maganda ang mga takbo ng pangyayari sa ating buhay. Pero iba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa joy. Ang joy na nakabatay lamang sa circumstance ng buhay ay panandalian lamang. Pero meron po tayong mas matatag na kagalakang maaaring maranasan kahit sa gitna ng bagyo ng buhay. Ito ang kagalakang tinutukoy ni James. Isang kagalakan na nararanasan kahit sa mga mahihirap na circumstances. Whenever you face trials of many kinds, consider it pure joy. Ngayon mga kapatid, anong mga pagsubok ang tinutukoy ni James? Sa madaling salita, lahat po ng pagsubok na hinaharap natin, maging ito man ay pinansyal, kalusugan, o pag-uusig. Lahat ng pagsubok ay dapat nating i-consider bilang kagalakan. Mga kapatid, ang Greek word para sa salitang pagsubok ay perasmos. Ayon sa Strong's Concordance, ito ay nangangahulugang trial, probation, testing, temptation, calamity, affliction. Sa kasalukuyan, lagi nating tinitingnan ang pagsubok at hirap bilang negatibo. Isang bagay na dapat iwasan hanggat maaari. Pero mga kapatid, kung ganito ang mindset natin, we will be missing something really, really good. Bakit po? Meron pong benepisyo sa pagdaan sa mga mahihirap na mga pagsubok sa buhay. Tulad ng apoy, it purifies gold. Ang mga pagsubok sa ating buhay ay magbubunga ng perseverance. Kung walang ganitong proseso, ang ginto ay hindi kikinang at hindi magiging kasing halaga. Sa parehong paraan, lumalago po ang ating mga pananampalataya at karakter as followers of Jesus Christ
sa pamamagitan ng pagsubok sa buhay. Let perseverance finish its work. Lahat tayo ay naghahanap ng madaling daan, hayahay, ang shortcut. Pero upang lumago, upang maranasan ang buhay na nakalaan sa atin ng Diyos, kailangan nating harapin ang mga pagsubok. Sa halip na takasan ang mga pagsubok, harapin natin, kapatid. Ang point ng James chapter 1 verse 2 and 4, hindi ibig sabihin na nag-e-enjoy tayo sa sakit, kundi dahil alam natin kung ano ang ibubunga nito. We don't go alone. Mga kapatid, tinapos ni James ang verse sa salitang that you may be mature and complete, not lacking anything. Sa madaling salita, hindi tayo basta iniwan lang ng Diyos. Meron tayong lahat ng kailangan natin. Inalaw ng Diyos lahat ng mga pangyayari, mabuti man o masama, ay kinasangkapan para sa ating kabutihan. While Jesus promised na magkaroon tayo ng mga paghihirap, ipinangako niya rin na sasamahan niya tayo. Ano man ang pinagdadaanan mo, kapatid, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan mo. Kapatid, the fact that you stayed and reached this far sa Bible study, it is indicative that you really desire God. Gusto mong maranasan ang joy na ito. Kapatid, kung gusto mong maranasan ang joy, ang kagalakan sa kabila ng paghihirap, kapatid, ang tanging sagot at ang tanging source ay si Jesus. If you are willing, kapatid, magpakumbaba ka sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, patawarin niyo po ako. I am a sinner. I invite you into my life, Lord Jesus. And from now on, be the Lord of my life. Naniniwala ako that God raised Jesus from the dead to prove that your words are true. Kapatid, if you have made that prayer, you are now a believer secured in Jesus' promises. I encourage you, kapatid, to find yourself a Bible-believing church. Magpa-disciple ka, kapatid. Grow in the knowledge of our God. Talikuran mo na ang mga dati mong masasamang pamumuhay. Mga kapatid, ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit hindi tayo nag-iisa. Sinasabi ng James chapter 1 verse 2 and 4 na ang mga paghihirap ay hindi walang saysay. Ginagamit ng Diyos ang mga ito upang linangin ang ating pananampalataya, hubugin ang ating mga karakter at ihanda tayo sa pagiging ganap at walang kakulangan. Ang tunay na kagalakan ay hindi nakabatay sa mga magagandang pangyayari kundi sa presensya ng Panginoon sa gitna ng ating mga pagsubok, mga kapatid. Kaya't patuloy tayong magtiwala, magtiis at lumakad kasama ni Jesus, ang ating tanging kalakasan at pag-asa. Kapatid, if you are blessed, so am I. Let's pray po. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay liwanag sa gitna ng aming mga pagsubok. Turuan mo po kami na magtiwala sa iyong mga plano at kalooban at magalak sa kabila ng mga hamon sa buhay. Lord, bigyan niyo po kami ng lakas upang makapagpatuloy kami at bigyan niyo po kami ng pananampalatayang hindi natitinag at ng puso na laging umaasa sa iyo. Salamat po sa iyong presensya na hindi kami iniiwan. Lahat po ng ito ay itinataas namin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen at amen. Kapatid, kung bago ka sa Diakonos, I encourage you to hit that follow button to be notified on our next Bible study. And when you feel that this Bible study might be helpful po sa iba, please do consider sharing this Bible study po. Purihin po ang Panginoon. I hope to see you in the next Bible study. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Hanggang sa muli po nating pagsasama-sama, mga kapatid, manatili tayong matatag sa pananampalataya at magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. To God be the glory and God bless you po, mga kapatid.